be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer greatly from the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, and on the third day be raised. Then Peter took Jesus aside and began to rebuke him. God forbid, Lord, no such thing shall ever happen to you. He turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are an obstacle to me. You are thinking not as God does, but as human beings do." Then Jesus said to his disciples, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Or what can one give in exchange for his life? For the Son of Man will come with his angels in his Father's glory, and then he will repay all according to his conduct." Brothers and sisters, the living gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Come, Holy Spirit, bless these unworthy priests about to preach, that I may preach with my heart, not just with my lips. Come, Holy Spirit, to people who will listen with their hearts, not just with their ears. Come, Holy Spirit. Amen. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Meron po ba kayong mga phobia sa buhay? Pag sinabi po atang phobia, yan yung mga kinakatakutan natin. Tama po ba, Ate Ann? Takot sa height, matataas na lugar. Takot sa mga enclosure, mga sarado. Takot sa tubig, takot sa ahas, takot sa spiders, and so on and so forth. Pero alam niyo po, meron po pala talagang tawag sa takot sa krus. Alam niyo po yung tawag dyan? Sabi nila, ang tawag daw dyan ay staurophobia. The fear of the cross. Tanong, sino po sa inyo ang takot sa krus? O sa mga cross ng buhay? Pakitaas po ang kamay. Hindi po kayo takot sa cross? Ayan, tama po. Dahil bilang Katolikong Kristiyano, hindi dapat tayo natatakot sa krus ni Jesus. Parang kung titingnan natin ngayon mga kapatid ang ating mga pagbasa ng Ebanghelyo, last Sunday si Peter nag-profess siya ng kanyang faith. Sabi niya, "You are the Christ, the Son of the living God." Kaya nga siya tinawag na rock, bato. "And upon this rock, I will build my church." Pero ngayong linggo, parang contradiction. Kasi yung Pedro na tinatawag ni Jesus na magiging bato at doon niya itatayo ang simbahan, ito yung Pedro na ngayon sa Ebanghelyo, hinila si Jesus sa tabi at sinabi niya, "Naku, huwag mo sabihin yan, Lord." Ano sinabi ni Peter?
na hindi ka pwedeng mamatay. God forbid na mangyari yan. Tingnan natin po na itong ebanghelyo, ang konteksto nito, pinapaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang kanyang hahantungan, na he has to enter Jerusalem and there magsasuffer siya ng persecution from the elders, from the chief priests and the scribes. At kailangan niyang bataking, mahirapan, kailangan niyang pasanin ng krus at mamamatay siya sa krus. At sa ikatlong araw ay mabubuhay na muli. At doon natakot si Pedro. Siguro sa Bicol word, kung tama po ako, naririnig ko to sa mga matatanda, paligsok. Kapag ikaw ay nagsasabi ng mamamatay ka na, pinangungunahan mo ang Diyos, laging sasabihin sa iyo, paligsok. Pinangungunahan mo ang plano ng Diyos. Mga kapatid, talaga naman lahat tayo mamamatay. Ultimately, that is our end. That is our destination. We will have to face the reality of dying here on earth. Subalit bago pa matapos itong buhay natin, meron tayong pinagdadaanan. At ito ang paalala sa atin ng mga pagbasa ngayon. Mga kapatid, marami tayong karanasan na ayaw na nating balikan dahil minsan na tayong nasaktan o tayo ang may nasaktan. Nasaktan na po ba kayo? Yes or no? Pakitaas po ang kamay. Kung nasaktan ka na, pakitaas ang kamay. Meron ka bang tao na nasaktan mo? Pakitaas din ang kamay. Ayan, lahat tayo. Araw-araw sa ating buhay, tayo ang nasasaktan o tayo ay may nasasaktan? Consciously or unconsciously. Iba't ibang karanasan at kaganapan sa ating buhay na para baga tayong naloko, nanloko, o nagpaloko. Kaya takot na tayong magsakripisyo. At ito ang naramdaman ni Propeta Jeremias. Ang ginamit na word ay juk, niloko, fooled. Sabi niya, Lord, I was fooled. You duped me, O Lord. Pero ako naman ay nagpaloko. Di ba po, sa konteksto ng pagmamahal, maraming naluloko sa pagmamahalan. Minsan sabi sa akin, nung sabi ko sa Father, naloko ako ng asawa ko. Sabi ko, bakit po? Kasi mabulala siya, magaling siya magsalita. Kaya napao ako. Ngayon, pinagsisisihan ko. Sabi ko sa kanya, teka lang, bago ka magsisi, remember, alalahanin mo na in love ka sa kanya. At ito kapag ikaw ay nagmamahal ng totoo, pag naramdaman mo yung pagmamahal na ito, handa kang magpaloko. Kung alam mo na yung pagmamahal mo ay totoo. Kung niloko ka, ipagdasal mo siya, basta ikaw, huwag kang manloloko. At ito ang paalala sa atin, na bagamat si Jeremias ay nakaramdam ng parang niloko siya, naroon yung init ng pagmamahal, naroon yung init ng salita ng Diyos sa kanyang puso na hindi niya kayang iwanan. Madalas po kasi mga kapatid, kapag tayo ay nasasaktan, gusto nating iwanan dahil takot tayong magsakripisyo.
Paanyaya sa atin ni Lord to stay. Manatili tayo sa Kanya. Anumang sakit ng ating pinagdadaanan sa buhay, huwag natin siya iiwan dahil kailanman hindi niya tayo iniiwan. Father, kasi ang bigat na hindi ko na kaya. Lahat naman tayo merong ganong karanasan. Kanya-kanya tayong pinagdadaanan na krus sa ating buhay. Hindi natin pwedeng ikumpara yung krus ko sa krus ng iba o sa krus mo. Siguro merong pagkakapareha pero hindi totally the same. At ito ang paalala sa atin, to stay with the Lord. Manatili tayo sa piling ng Diyos. Second is to embrace. Lahat tayo may mga krus sa ating buhay. Iba't ibang krus ang ating pasan. Bilang mag-asawa, bilang magulang, bilang mga anak, bilang isang pamilya, bilang isang empleyado ng gobyerno, bilang isang namumuno, o bilang isang ordinaryong tao, lahat tayo merong krus na pasan-pasan. Minsan, nais na lang nating iwanan dahil nabibigatan na tayo sa pagpasan. At paanyaya sa atin, huwag nating pasanin, kundi yakapin. We have to embrace our crosses. At narinig natin ito sa Ebanghelyo. Yakapin ang krus ng ating buhay upang maging magaan ang pagpasan natin ito. Every time we embrace our crosses, it becomes light. Dahil madalas sa ating buhay, ang niyayakap natin ay ang ating mga mahal sa buhay. Kapag ang niyakap mo ang isang tao, ibig sabihin, mahalaga siya sa iyo. Ibig sabihin, merong pagmamahal na namamagitan. Pag niyakap mo ang isang tao, meron kayong koneksyon. Katulad kanina, bago magsimula ang misa, ang tagal namin hindi nagkita, maliit pa ako, at ngayon bigla kaming nagkita dito sa parokya. Naroon yung embrace na kung saan meron kayong koneksyon. Pansinin po ninyo ang inyong mga anak. Niyayakap nilang stuffed toys. It's not about the stuffed toy, kundi ang niyayakap nila ay yung nagbigay sa kanila nito. Pagyakap mo kasi, mahal mo. Tulad ng pagmamahal natin sa mga gamit, halimbawa, sa sasakyan mo, sa cellphone mo, sa material na bagay, minsan nalululong tayo doon sa pagmamahal sa material na bagay at hindi natin nakikita yung mga mas mahahalagang bagay na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. At ito ang pahamon sa ating bawat isa. More than the material things, kailangan nating yakapin at mahalin ang mga taong mahahalaga sa ating buhay. Pagyakap mo, kapatid, mahal mo. Ganon din si Kristo. Niyakap niya ang krus, alang-alang sa iyo at sa akin. Ang problema, kapag bigat na bigat tayo, ayaw na nating pasanin. Nakakalimutan natin na anumang krus ang pasan natin, kasama natin si Kristo. Babalikan ko po uli ang imahe ng Nazareno. Kapag sinabi mong Nazareno, laging merong krus to remind us na hindi tayo nag-iisa
sa bigat ng krus na pinapasan natin. Bakit tayo nabibigatan? Dahil sinusolo natin. Huwag mong solohin. Alalahanin mo, kasama mo si Kristo. Third, to be in love. Anumang mga hadlang sa ating buhay, tulad ng pandemya, yung mga pangakong napapako, at iba pa, tulad ng mga politiko, na pangako ng pangako, lahat naman napapako. Huwag nating hayaan na maging hadlang ito o mawala ang ating pagmamahalan. Huwag nating hayaan na itong mga hadlang na ito ang maging dahilan upang mawala ang pagmamahalan sa ating puso. Remember, dear brothers and sisters, nature ng puso ang magmahal at magpatawad. Kaya nga, tumitibok-tibok para sa kapwa. Huwag nating hayaan na masira at hindi maganap ang dakilang plano ng Diyos sa ating buhay. Katulad ng pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, planado na yan ng Diyos. Kinakailangan mangyari upang ang bawat isa sa atin ay maligtas. Kaya nga kahit si Pedro na nagiging hadlang, obstacle kay Jesus, anong sinabi ni Jesus? Pumunta ka sa likod ko, Satanas. Hindi dahil si Pedro ay naging Satanas, kundi ang sinasabi ni Jesus, hindi sa Diyos ang iniisip ni Pedro, kundi sa tao. At anong madalas nating isipin? Yung easy way out. Ayaw natin ng sakripisyo, ayaw natin ng hirap, ayaw natin magbatak ng krus. Ang gusto natin, instant lagi sa ating buhay. Let us always be in love with Jesus in the Eucharist. Ultimately, mga kapatid, si Jesus sa Eucharistia ang mahalaga sa ating puso, sa ating pagkatao. Dahil ang kanyang presensya at ang kanyang mga salita sa Eucharistia ang patuloy na magpapalagablab ng ating pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Tandaan, ang Eucharistia ay ang dakilang plano ng Diyos ng kanyang pagmamahal para sa sanlibutan. Huwag tayong maging Pedro na nagiging hadlang. Bagkus maging tayong Pedro na alam natin na si Kristo ang sagot sa ating pinagdadaanan. At ito ang hamon sa ating lahat. Nawa, patuloy tayong maging mga Pedro sa makabagong mundong ito upang sa gayon, sa atin mismo, mabubuhay at patuloy na mabubuhay ang simbahang itinatag ni Kristo. At mabubuhay lamang ito kung ang bawat isa sa atin ay patuloy na magpapasa ng krus at kayang ialay ang buong pagkatao para sa kalooban ng Diyos. Higit lalo na ngayon sa mga nangangailangan at mga nasa laylayan ng ating lipunan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.